ng kaunawaan at ng pagkaunawa, ng karunungan sa pag-aaral po namin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title, mga kapatid, ng exhortation po nito, kagaya ng nailagay po sa ating PubMat, ay Life Eternal We Shall Have. Buhay na walang hanggan, tayo ay magkakaroon. At pag tinignan po natin itong Book of Proverbs, napakaganda kung paano ito ay pinahayag sa atin ng mga nakaraang linggo, na pinapakita yung tunay na nagmumula ng karunungan at ng katalinuhan. Na ito ay hindi nagmumula sa ating mga sarili, kundi ito ay nagmumula sa tama at tunay na pagkatakot sa ating Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay pinimula ng karunungan. At doon ay makikita din natin kung paano tayo ay tinuturuan na tayo wag manangan sa sarili nating karunungan, sa halip tayo ay buong puso, buong isip, kaluluwa at lakas na magtiwala sa ating Diyos at makatitiyak tayo na siya ang maggagabay ng bawat hakbang na meron tayo. At sa pamamagitan nun, tayo din ay pinagpapala ng Diyos at pinatawag tayo na parangalan, sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na sa Kanya din naman nagmula. Pero sa umaga nito, mga kapatid, nais kong tingnan natin itong katotohanan nito. As we go through this passage, nawa maunawaan natin o mai-ground tayo dun sa tamang pagkakaunawa, hindi lamang ng totoo o tamang kahulugan ng wisdom, kundi tayo din ay magkaroon ng tamang pagkakaunawa ng pinagmumulan nito. At higit sa lahat, magkaroon din tayo ng tamang pagkakaunawa na ano ba ibig sabihin ng blessedness o pagiging pinagpala ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, nawa makita natin dito na ang tunay na katalinuhan, ang tunay na kaalaman ay nagdudulot sa atin na maintindihan yung tamang pag-unawa sa pagpapala na nagmumula sa Diyos. Na siyang nagtuturo sa atin, nag-aakay sa atin patungo sa buhay na walang hanggan, sa atin na mga tinatawag ng Diyos patungo dito. Inulit ko mga kapatid, maunawaan natin na ang tunay na karunungan ay hindi karunungan ng mundo na ito. Hindi natin makukuha sa pamamagitan ng pag-aaral natin, pagpasok sa iba't ibang uri ng universidad, kundi ito ay nagmumula sa Diyos na nagdudulot sa atin na maunawaan kung ano ba talaga ang tunay na pagpapala na nagmumula sa Diyos. Pagpapala na nag-aakay sa atin patungo sa buhay na walang hanggan, tayo na mga tinatawag ng Diyos patungo dito. At para mas maunawaan natin ito, dalawang bagay ang ating po titingnan sa pag-aaral natin. Una, from verses 13 to 15, makikita natin yung undeniable worth. Yung hindi natin maitatanggi, hindi natin maikakailang kahalagahan ng wisdom. And from verses 16 to 18, makikita naman natin dito yung unparalleled wealth. Hindi maihahalin tulad na kahit sa anumang bagay, the unparalleled wealth na nagmumula doon sa katalinuhan o doon sa wisdom na tinutukoy sa passage nito. Kaya tingnan natin yung unang bahagi ng ating passage, mga kapatid. Tingnan natin sa verse 13. Makikita natin dito yung undeniable worth of wisdom. Isa sa mga bagay na maaari nating makita, ma-observe dito sa passage na ito, ay kung paano ito ay sinasabi noong sumulat ng Book of Proverbs. How those that find wisdom and acquire them, anong tawag sa kanila? Ano yung description na binanggit dito? That they are blessed. In other translation, ginamit na term dito ay happy. Happy is the one who finds wisdom, or blessed is the one who finds wisdom. Pero ngayon pa lang mga kapatid, dapat maging malinaw na ito sa atin. Ngayon pa lamang, dapat magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa ng ano ba talaga yung ibig sabihin ng happiness or blessedness. Sapagkat ito ay taliwas sa definition na binibigay ng mundo, hindi po ba? Napakadali natin itong makita. We are not unfamiliar with this, how the world defines blessedness and happiness. Hindi po ba? Yung nga lang maghapon, di ba, pag wala kang ginagawa, after magtrabaho, magbabrowse ka lang ng kung anumang social media site, and makikita mo doon, #blessed, #thankful,
Pero pag tinignan natin, ano yung laman? Ano yung ibig sabihin blessed at pagiging happy? Ito ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Their blessedness, their happiness are defined with the material possessions, their positions, even promotions that they have received, which are all feeble and frail and will not last for eternity. Sa madaling salita, ang kanilang kasiyahan, ang kanilang pagiging pinagpala ay nakabase sa mga bagay na temporal lamang, mawawala, masusunog, pwedeng mawala sa kanila anytime, any moment, hindi nila pangahawakan pang walang hanggan. Napakatalamak nito sa ating paligid. Ganito dinidefine ng mundo, yung kasiyahan, yung pagiging pinagpala. Pinaka nakakalungkot, hindi lamang sila mayroong maling pagkaunawa ng tunay na pagpapala na nagbumula sa Diyos at tunay na kasiyahan na nagbumula sa Diyos, pinaka nakakalungkot, ito ay binabaluktot pa nila. Diba? Kung saan ka masaya, yun yung gawin mo. Kahit taliwas sa salita ng Diyos. And very recent lang, kung nakita ninyo yung mga post na talaga namang sunod-sunod lumalabas sa newsfeed ng ating mga social media, they are trying to conform God doon sa box na gusto nila. Sinasabi nila, hindi naman against ang Diyos sa happiness ko eh. Yan yung usual na narinig natin, di ba? Hindi naman dapat against si God sa happiness ko. Kaya ano gagawin nila? Kahit na anumang mga bagay, they will be professing na sila daw ay Christian, pero at the same time, ina-affirm nila na sila ay mga babae na natrap sa katawan ng lalaki. Mga lalaki na natrap sa katawan ng babae. Hindi po ba? They are not just misusing these terms, they are even twisting the true meaning of blessedness and happiness. Na kung saan itong mga bagay nito, matatagpuan lamang natin walang iba kundi sa Diyos lamang. Kaya mga kapatid, makikita natin sa salita ng Diyos, it is revealed to us, ano ba yung true blessedness? Ano ba yung tunay na pagpapala? Ano yung tunay na kasiyahan? Paano natin masasabi na tayo ay mapalad? At wala tayong ibang pwedeng puntahan. Unang-una, of course, in Psalm chapter 1, a very familiar passage for us. The whole chapter talks about true blessedness. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord. On his law he meditates day and night. Pero makikita din natin ito sa Matthew chapter 5. Sa Matthew chapter 5, kung saan ito yung famous Sermon on the Mount ng ating Panginoong Kristo. Kung saan isa-isa niya nilahad. What does it really mean to be blessed? Ano ba talaga yung ibig sabihin ng pagiging mapalad? Mapalad sino? Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Diba? For they shall see God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. The true blessedness that is found not on the material things of this world, but true blessedness that we understand and know in our minds that we can find comfort because we do not belong to this world in all the material things that this world can offer, but because we belong to our Lord. Yun yung katotohanan na tinutukoy dito ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Yung pagiging mapalad, tunay na mapalad, ay sapagkat nauunawaan natin na hindi tayo kabilang sa mundo na ito, kundi tayo ay kabilang sa ating Panginoon, ating tagapagligtas, si Kristo Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. And for that reason, we will find comfort in all circumstances. Whether in prosperity or in persecution,
whether in bounty or in lack or in want, we will be comforted. We will be contented. And that is true blessedness. Yung tunay na kahulugan ng pagiging mapalad. Mapalad tayo sapagkat tayo ay kabilang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi ng isang commentator, this blessedness describes a state of being that derives from walking rightly with God and having His seal of approval upon you. Ito yung tunay na kahalagahan, o ito yung tunay na katatayuan ng mga taong mapalad. Kaya nga, kung babalikan natin yung ating passage, ngayong umaga po na ito, mag-focus tayo muna dito sa verse 13. Ano sabi dito? Blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding. Maraming tao sa panahon natin ngayon, they reject wisdom. True wisdom from God. What they entertain is the wisdom of the world. At the wisdom of the world, anything that will conform to their idea of what is true, of what is reality, anumang bagay na mag-aakma doon sa kagustuhan nila. Yun yung wisdom ng mundo. At maraming tao sa panahon natin ngayon, they reject, they set aside, they refuse to accept, they refuse to understand the wisdom of God. Pero hindi ibig sabihin nito that this diminishes the fact na itong wisdom na nagmumula sa Diyos ay walang halaga. No matter how much the world rejects itong wisdom ng Diyos, makikita pa rin natin dito that this wisdom is a valuable treasure, a priceless treasure. We will never be able to deny the worth of finding wisdom and getting understanding. At while it is valuable and it has immeasurable worth, ito yung maintindihan natin mga kapatid. While it is valuable, while it has an immeasurable worth, an undeniable worth, maunawaan natin nawa ito, that no one can obtain it by one's sheer will and determination. Hindi natin makukuha itong wisdom na ito sa pamamagitan ng sarili nating lakas, sa pamamagitan ng sarili nating pagsasaliksik, sa pamamagitan ng sarili nating pagnais na maunawaan itong wisdom na ito. Hindi lang ito basta, hindi mag-aaral ako ng mag-aaral para mas maintindihan ko, para magkaroon ako ng wisdom. Hindi mga kapatid. It is not something that is innate in us. Hindi ito something na kinukultivate natin sa sarili natin. Hindi kagaya na pag gusto mo di bang mag-summer na, gusto mong gumanda yung physique mo, gagamitin mo yung muscle na meron ka. Di ba? Yun yung ititrain mo para ito ay maghugis ayon doon sa gusto mo. So yung gusto kong hugis bilog, kaya ganito. Pero mga kapatid, hindi ganito yung wisdom, that it is something that you cultivate within yourself. Kaya napakaganda kung paano ito sinabi dito. Blessed is the one, ano daw? Who cultivates in himself wisdom. Blessed is the one who has wisdom in himself. Hindi mga kapatid. Sabi dito, blessed is the one who finds wisdom. Mapalad ang taong nakakahanap doon sa karunungan, doon sa kaalaman. God alone knows where wisdom dwells and where it originates. No one living being possesses this knowledge about wisdom. Kaya nga ito is something that we are to seek. Ito ay isang bagay na dapat hinahanap natin, sinasaliksik natin. Hindi nagmumula sa atin. Hindi yung isang magigising ka na lang na hala, parang bigla na lang siyang lumabas sa isipan natin. Hindi mga kapatid. At bakit natin kinakailangan hanapin itong wisdom na ito? Sa kabila na ang mundo ay nire-reject ito. Sapagkat naunawaan natin yung value. Naunawaan natin yung worth itong wisdom na ito. Naunawaan natin na hindi tayo magsusurvive if we are separated from this wisdom. And later on, makikita natin ito. Katotohanan na ito.
Makikita natin ngayon dito sa verse 14, mga kapatid. Bakit incomparable yung worth? But undeniable yung value nitong wisdom? Ang sabi nung sumulat ng Proverbs, for the gain from her, wisdom personified, for the gain from her is better than gain from silver, and her profit better than gold. Ibig sabihin nito, mga kapatid, dapat hindi natin ipagpalit sa anumang kayamanan sa mundo na ito. Itong wisdom na ito. In verse 15, ano pa? She is more precious than jewels, and nothing you desire can compare with her. Not just the precious metals of silver and gold na napakahalaga ng panahon nila. Even in our time, di ba, may mga nag-iipon, bumibili ng mga ginto. Sapagkat yung value ng gold, mas mahirap bumaba. Or doesn't lower ng basta-basta. And even more precious than jewels. Not just precious stones, not just precious metals, but also precious stones. Ibig sabihin, ito yung ganun kahalaga, itong wisdom na ito. Ganun kahalaga na hindi ito maikukumpara sa anumang kayamanan sa mundo na ito. Na sino man na nakakaunawa must have a willingness to forsake all things to gain wisdom. Sabi na sa commentator, those who discover its priceless value, however, like a man who finds treasure in a field, or the trader in pearls, gladly sacrifice anything and everything to obtain it. Referring dun sa parable na sinabi ng Panginoon Kristo. Sino man, inahalin tulad ng Panginoon Kristo ang kaharian ng Diyos sa ganitong kapamaraanan. Merong isang farmer, nagbungkal siya ng kanyang lupa. Pagbungkal niya, merong kayamanan. Anong unang gagawin ng farmer na yon? Tatabunan niya yung kayamanan na yon at ipagbibili niya lahat na meron siya para lang mabili yung lupain na yon. Sapagkat alam niya yung halaga ng kayamanan na nakatago, nakabaon dun sa lupain na yon. Ganon din dapat yung ating pagtugon. Ganon din dapat yung ating pagtingin dun sa karunungan. Na para bang ito ay isang napakahalagang kayamanan na kapag natagpuan natin, when we stumble upon it, we will leave everything behind. Hindi natin ito pagpapalit sa kahit anumang kayamanan sa mundo na ito sapagkat ganun na lamang kahalaga itong katalinuhan. Sabi nga ng Panginoon Kristo, what profit is it for man to gain the whole world? And yet, loses his soul. Forfeit his soul. Napakaganda, mga kapatid, na sinabi ni Matthew Henry tungkol dito. Sabi ni Matthew Henry, we must lay hold on it as we lay hold on a good bargain when it is offered to us, which we do the more carefully if there be danger of having it taken out of our hands. We must apprehend with all our might and put forth our utmost vigor in the pursuit of it. Lay hold on all occasions to improve in it and catch at the least of its dictates. In short, mga kapatid, sasabi dito ni Matthew Henry, ganun na lamang natin ito pahalagahan. Na hindi mo na ito papakawalan. Sa halip, ito ay pagyayamanin mo, yayakapin mo, papahalagahan mo. Ay, napakaganda, mga kapatid, sa oras na ito. Let's evaluate ourselves. Tanungin natin mga sarili. Saan nakalagak ang iyong mga kagustuhan? Where is your desire inclined to? Tanungin mo sarili mo. Ano yung pinahalagahan mo sa mga oras na ito? Tanungin natin,
Ano yung isang bagay na handa kang i-keep kapalit ng lahat ng bagay, ibang bagay na meron ka? O isang bagay na handa kang pagbili, lahat ng meron ka ngayon, makuha mo lang yung bagay na yun. Mga kapatid, napakahalaga nito sa atin. Napakahalaga maunawaan natin ito. Na kung ang ating mga kagustuhan, if our desires are so inclined to the things of this world, tayo na yung pinakakaawa-awang nilalang sa mundo na ito. If that one thing that we treasure the most at this moment ay mga bagay na pansamantala lamang, mga bagay na masisira, mga bagay na mabubulok, mga bagay na pwedeng kunin at agawin mula sa atin, tayo'y kaawa-awa, mga kapatid. Kaya paalala ni Matthew Henry, instruct those who are rich in the present age not to be arrogant or to set their hope on the uncertainty of wealth, but on God, who richly provides us with all things to enjoy. Lahat na kayamanan sa mundo nito, walang halaga. It is a dung and dross on the day of judgment. Sa muling pagbabalik natin, Panginoon sa Kristo. Makamtan man natin lahat ng pinakapangarap natin ng mga material na bagay sa mundo nito. Sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, baliwala ang lahat ng yun. Sapagat lahat ng yun ay pansamantala lamang. Hindi natin madadala sa buhay pagkatapos, sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, ng tunay na kagalakan, tunay na pagiging mapalad, ay ang matagpuan ng karunungan, tunay na karunungan na naglalaman ng tamang pagkaunawa kung sino ang Diyos, pagkaranas ng pag-ibig ng Diyos, at mamuhay ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas ayon sa katotohanan na pinagkaloob ng Diyos, ayon sa Kanyang pinag-uutos para sa atin. Kaya tanong natin, ano yung pinakapinahalagahan natin ngayon? If we say we value the Word of God, how is our attitude towards the Word of God? If we say we value things that are eternal, why do we spend most of our times on things that are temporal and has no eternal value at all for us? Mga kapatid, maging malinaw dito sa atin, hindi ibig sabihin nito na at super spiritual tayo, no? Pag sarado yung pinto, yes, ang Panginoon sa Kristo ang susi. Hindi ganun. Pag wala ka na masagot sa exam, alagay mo doon, Jesus is the answer. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi rin tayo tinuturuan nito na maging tamad na lang tayo, huwag na tayo magtrabaho, huwag na tayo mag-aral. Pero tinuturo sa atin dito na kanino yung ultimate comfort natin. Na kanino yung ultimate na ating kasiyahan. Na kapag nawala lahat ng bagay na meron ka ngayon, masasabi mo kaya na masaya ka pa rin? Biglang isang iglap, nawala lahat. In an unforeseen circumstance, would you be still able to say na masaya ka pa rin? Pero mga kapatid, yung katotohanan, hindi eh. Kung titignan natin ating mga sarili, napakadali natin masabi na, dali natin ma-frustrate when things are not going our way. We are easily frustrated when things that we value, we treasure, are lost or taken away from us. And I'm no stranger to that. Just recently, once a month na nga lang akong pupunta sa trabaho, on-site, ang tahimik kong naglalakbay, pagbaba ko ng MRT, wala na yung cellphone ko. Kaso na ako naisip, parang hindi ko pa nga lang napapakinabangan na matagal itong material na bagay na ito. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat yung reminder, yung paalala,
sa akin, noong mga panahon na yon, ay wag akong mag-dread to the point na parang hindi na uusad yung mundo kasi may nawalang ari-arian mula sa iyo. Kundi manangan doon sa katotohanan na mawala man lahat ng bagay na meron ako. Even the people that I love, treasure the most, ay mawala. Dapat ako mapaalalahanan that my ultimate comfort comes from the Lord. My ultimate comfort is that I have the gospel, I have the Lord Jesus Christ. Mawala man ang lahat ng bagay sa akin sa mundo na ito. Kaya mga kapatid, ito yung paalala sa atin, let us diligently seek wisdom in God's Word. Let us learn in His law and be reminded of our utter inability to conform to it unless we will be found in the grace of God and find comfort in the gospel fulfilled by and fulfilled in our Lord and Savior, Jesus Christ. And that is the undeniable worth of that wisdom. Pero tignan din naman natin yung pangalawang bahagi ng ating pag-aaral, the unparalleled wealth of this wisdom, or from this wisdom, in verses 16 to 18. What is the wealth of finding wisdom and understanding? Ito yung mga nilista dito yung sumulat ng Proverbs. Long life, riches and honor, ways of pleasantness and paths of peace. The one who embraces wisdom will live long. He will have plenty to sustain himself throughout his many years and will be respected and praised by those around him. Ordinarily speaking, mga kapatid, yung mga, again, this is ordinarily speaking, yung mga lumalakad sa karunungan, syempre, mas mahaba buhay nila, ordinarily. Kumpara mo dun sa mga fool, mga hindi nag-iisip. Hindi ba? Imagine these fools who are acting foolishly. Again, ordinarily speaking, hindi ba kahangalan yung magmaneho ka, nang lasing ka, nang wala kang helmet, na napagkabilis-bilis. At ano yung kadalasan na papanood natin, kinakahinatnan ng mga tao na ito? Diba? Towards destruction, even the loss of their own lives. Kaya even in the ordinary setting natin buhay, makikita natin itong katotohanan na ito. Those who walk in wisdom lives longer than those who are acting foolishly. However, in this passage, ang pinapaalala sa atin dito ay yung vast benefits. The vast benefits that are found in wisdom alone. Makikita natin dito, yung wisdom here is represented as a bright and bountiful queen, personification of wisdom, reaching forth gifts to her faithful and loving subjects, and offering them to all that will submit to her government. Lahat na nagpapasakop kay wisdom, ano yung pangako sa kanila? Masaganang buhay, honor, ways of pleasantness, kapayapaan. At yung pinakamaganda dito, kung paano in-illustrate ng Proverbs, itong wisdom. In verse 18, ang sabi dito, she is a tree of life to those who lay hold of her. Those who hold her fast are called blessed. She is a tree of life. Siya ay puno ng buhay. Wala tayong makikita sa ating kaliwa sa kanan, or wala makikita sa kaliwa sa kanan ng wisdom na any disadvantage or danger. Her ways are ways of pleasantness. All her paths are peace. Itong si wisdom, she does not bring turmoil nor turbulence. Rather, the opposite of it. Ano yun? Tranquility. Peace.
calmness. Ultimately, she is a tree of life. Sa bahagi nito mga kapatid, nais kong balikan natin yung nangyari sa Garden of Eden in Genesis chapter 3. When our first parents acted foolishly, not in wisdom. Why did they act foolishly? Or how do we say that they acted foolishly? Sapagkat nakinig sila dun sa mapanlinlang na salita ng serpent. Ano yung pangako ng serpent sa kanila? Pag kinain niyo yung bunga na yan ng knowledge of good and evil, magiging kagaya kayo ng Diyos. Yun yung pangako, yun yung crafty words of the serpent. Anong ginawa ng ating first parents? They listened to the words, the crafty words of the serpent, rather than trusting and obeying the word of God. Ano ba sabi ng Diyos kay Adan? Sa oras na kainin mo yung bunga na yun, ikaw ay mamamatay. And because our first parents acted foolishly, they forfeited not only for themselves, but also to all of us who are Adam's posterity, access to the tree of life. Yun yung nangyari dun mga kapatid. Dahil sa ginawa ni Adan at ni Eva, hindi lang sila yung pinagbawalang lumapit dun sa puno ng buhay, kundi tayong lahat nakabilang kay Adan sapagkat siya yung ating federal head. He is our representative. He forfeited not only for himself, for themselves, but also for all of us, access to the tree of life. And yet, mga kapatid, dito sa verse 18, tinuturo sa atin na si wisdom ay puno ng buhay. Sa kanya ay mayroong buhay sa lahat ng mga humahawak, those who lay hold of her, those who hold her fast. Kaya dito makikita natin the true state of blessedness is holding fast to wisdom. However, dapat maintindihan natin, ano ba itong wisdom na ito? Of course, this is not the wisdom of the world, na gawin mo yung gusto mo. Sundin mo kung ano yung ikaliligaya mo. Hindi ito karunungan ng mundo kung paano ito ay itinuturo ng mga walang tamang pagkakaunawa na mabuting balita. Kaya sa oras ito mga kapatid, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 1, verses 23 to 25. Ano po yung tunay na kahulugan nitong wisdom na ito? Or more specifically, much accurately, sino ba tong wisdom na ito na tinutukoy dito sa Proverbs? In 1 Corinthians chapter 1, verse 23 to 25, sabi ni Apostle Paul, "But we preach Christ crucified, a stumbling block for the Jews, and folly or foolishness to the Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God stronger than men." Pero gusto ko mag-focus tayo dun sa part na yun. How was Christ described in this passage? How was Christ described by Paul sa passage na ito? He is the wisdom of God. The wisdom who is the tree of life. Jesus Christ is not only a personification of wisdom, but He is the wisdom of God incarnate. Hindi lamang ito personification, kundi ang Panginoon Kristo mismo ay yung katalinuhan ng Diyos na nagkatawang tao. And if Christ is the personification, if Christ is the incarnation of the wisdom of God, all the more na panghawakan natin itong wisdom na ito. All the more na i-treasure natin itong wisdom na ito, na hindi natin ipagpapalit sa kanot anumang bagay, any comfort, any pleasure that this world can offer to us. For us to understand
itong katotohanan na ito, it is the true state of blessedness. We are to hold fast on the gospel of God's grace in Jesus. Only then we can find true blessedness and happiness. Not only on this side of eternity, but also on the life after this life. Yung mga tunay na kabilang kay Kristo Jesus, sila yung mga tunay na mapalad. Sapagkat hindi tayo yung nakahawak sa Panginoong Kristo, but He is the one who is holding fast to us. Kaya mga kapatid, as I close this exhortation, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin na yung ating pagiging mapalad, our blessedness, rests in the truth that God the Father sent His beloved and begotten Son, the wisdom of God, the Word that became flesh, by the power of the Holy Spirit, in order to bring foolish people such as us to the light of the wisdom of God, so that we may receive life everlasting, as we partake of the tree of life, because we are united in Him, who is the ultimate source of life. When we go to Revelation, walang ibang pinapatungkulan yung tree of life, which is in the garden, sacramental, yung tree na yun. But also in Revelation, wala iba itong pinatutungkulan. Yung puno ng buhay, the source of all life, yun ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kaya it's undeniable yung worth ng wisdom na ito. Undeniable itong katotohanan na ito. Nawa, hindi natin ipagpalit sa anumang bagay yung ating pagkakaunawa sa kung sino itong wisdom na ito. At huwag natin ipagpalit sa anumang bagay yung katotohanan na tayo ay kabilang kay Kristo Jesus, na siyang puno ng buhay, na siyang dahilan kung bakit tayo ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, wala man tayong kayamanan sa mundo na ito. Wala man tayong ginto at pilak. Wala man tayong mga mamahaling diamante at mga bato na ating pagmamay-ari. Pero tandaan natin ito, mararanasan mo pa rin ang tunay na kahulugan na pagiging mapalad, tunay na kahulugan ng kasiyahan, sapagkat si Kristo Jesus mismo, tinalikuran ng lahat ng karangyaan, nagpakababa, nagkatawang tao, nagpasakop sa kalooban ng Diyos amang nasa langit, to the point na siya inamatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin, upang tayo ay maging kabilang sa kanyang pamilya, upang tanggapin natin yung pangwalang hanggang kayamanan na hindi masisira at mananakaw ninuman. Kayamanan na tayo ay maging kabilang kay Kristo Jesus. Kayamanan na pangwalang hanggan, sapagkat yung buhay na pinagkakalob niya sa atin ay hindi pansamantala lamang, kundi pangwalang hanggan. Pangwalang hanggan, nakapatawaran sa ating mga kasalanan. Pangwalang hanggang katuwiran ay binalot na sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, consider the worth and the wealth of belonging to Christ. Only then that you will not exchange Him for anything else. Consider the worth and the wealth of belonging to Christ, and only then that you will not exchange Him for anything else. Yung ating pagkaunawa sa tunay na pagpapala, magdudulot sa atin sa mapagpasalamat na paglilingkod, hindi lamang sa ating Diyos, kundi sa bawat isa sa atin.
Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Ikaw